Magandang umaga po sa ating lahat. At gusto rin natin i-recognize si Kuya Edgar po, asawa po ni Ate Ella. Welcome po sa Shining Light Baptist Church this morning. Yan. Salamat po sa Panginoon, dito po kayo at masaya po kami. At tawagin ko yung aking kapatid. Meron pa? Yan. Nakita ko na yan dati. Pinsan yata nila ano. Di ba? Pinsan nyo, no? Tama? Ngiti-ngiti na lang sila. Tawagin ko yung aking kapatid. Awit po kami, si Jessie. Yan. Hello. Kailangan ko yung... Kaya mo yan, gitara mo na. Yan. Sir, pwede pa gitara, sir? F. Hindi, dalawa. Hindi ka maririnig. F po, F. Cumbered about, I'm serving you, Lord. I'm filled with the work, but not with your word. I come to you now, confessing my sin. Cleanse me from pride that lies deep within. I long for your power from heaven, your spirit to fill all I do. I want all my days filled with your praise, so that I bring glory to you. Please give me a heart that is broken, one you can mold and revive. Oh, how I'm yearning for your holy burning. I truly desire the fire. Fields are white, there's so much to do. Your coming is near, but labors are few. But through your power I can do all. Without you I can do nothing at all. I long for your power from heaven, your spirit to feel all I do. I want all my days filled with your praise, so that I bring glory to you. Please give me a heart that is broken, one you can mold and revive. Oh, how I'm yearning for your holy burning. I truly desire the fire. I truly desire, Lord, I desire
Send me the far. Amen. Salamat sa iyong pagtulong. Tayo po ay magsisimula ngayong umaga at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos this morning. But before that, tayo po tayong lahat at buksan po natin ating mga Bible sa Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 verse 12. Ephesians chapter 3 verse number 12. Sabihin niyo po kung nandiyan na kayo. Okay. Basahin po natin. Ready to read. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Isa pa po. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Tayo po muna ay sumandali sa Panginoon sa panalangin. Ama namin Diyos, dakila salamat po sa inyo pong patuloy na pagbibigay sa amin ng buhay, maging sa amin pong mga pagpapalang pinapahintulutan niyo po kaming tamasain, O Diyos. Lord, help us not to be blinded by those things, but help us to seek Thee in Thy face above all those things that You have given us. Maybe there are some idols in our hearts that needed to be removed, sapagkat Ikaw lang po ang makakapuno ng trono nandito sa aming buhay, sa aming puso. Malibang Ikaw ang nandirito, all those things are in vain. All other things are not worth the living. Tulungan niyo po kami, ma-recognize po ito at sa may papangaral po ngayong araw. Pahintulutan niyo po kami na mapakinggan ang inyong banal salita nang wala pong hindrance. Let our hearts and our ears be open to Thy word. And if there be any distractions this morning, help us to focus on what You has to say coming out of Your book. Help this preacher, give this preacher an utterance, that I may speak Your word boldly to these people this morning. That Your word be as a shining light to this dark world and to our lives, at makita po namin yung benefit na meron sa salita Mo above what this world could offer. Your gospel be preached with power. And nawa, Panginoon, Ikaw mag-convict to those people who have not that boldness and confidence in their lives about their salvation. Salamat po, O Diyos. Sa po lahat ng puriyang pasalamat, in Christ we pray. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo. That will be the title of this message this morning. Yung binasa po natin sa Ephesians chapter number 3, verse number 12, boldness and confidence in salvation. Boldness and confidence in salvation. Boldness and confidence in salvation. Mabasa po natin doon sa text na sinulat ni Apostle Paul how that Christians or the Ephesian believers in this passage, sinasabihan niya, including himself, sinama niya ang kanyang sarili, na meron boldness and access with confidence by the faith of Him. And it is due to the Lord Jesus Christ. Mabasa natin doon yung term na in whom. Dapat maintindihan natin that it is in Christ that we are able to stand in full boldness and confidence sa salita ng Diyos. Without Christ, our faith is in vain. Kung wala si Kristo Jesus, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Mga kaibigan, mga kapatid. So this morning, let me preach to you about this boldness and confidence
na ang dapat kaligtasan na taglay natin ay kaligtasan na pwede kang makasiguro at kaligtasan na pwede mong matayuan at kaligtasan na meron kang kumpiyansa. Kaligtasan na kung saan hindi ka nagdududa. Kaligtasan na merong kasiguruhan dahil ang kaligtasan na bigay ng Diyos ay dapat maintindihan natin bilang regalo. May regalo baga na hindi mo naman nahawakan at may regalo baga na hindi ka naman tiyak na sa iyo yun. Dapat ang regalo na ito ng kaligtasan ay nasisiguro mo at nasisiguro ko. Kaya ang term ng Biblia sa verse number 12, we have boldness and access with confidence. Hindi lang kumpiyansa na nanggaling sa sarili mo, bagkus kumpiyansa dapat na nagagaling sa salita ng Diyos. Kahit sabihin mo, ligtas ako, ligtas ako. Paano mo nasabi ligtas ka? Basta ligtas ako. Anong confidence yun? Walang confidence doon, mga kapatid. Pagdududa ang meron sa kaligtasan na kung saan galing lang sa sarili mong isip. Galing lang sa sarili mong puso. Galing lang sa sarili mong bibig. Pero hindi galing sa salita ng Diyos. Anong magpapatunay na ikaw ay ligtas? Anong witness mo na ikaw ay ligtas? Dapat salita ng Diyos. Without the Word of God, and if the Word of God is not preached and not believed, wala kang aasahan. You have no source of faith. You have no source of what you need to believe in, mga kapatid. And I reckon that a lot of churches are preaching. No, napakarami naman na nagpipreach, napakarami naman nagtuturo, napakarami naman ang salita ng Diyos ang pinapangaral every week. But this morning, let me preach to you about this message. That even Satan himself is interested in your soul. He's interested in deceiving the minds of them which believe not. At yan po ang ating pangangaral ngayong umaga, Lord willing. Ephesians chapter 2, lipat ka lang ng konti diyan sa kaliwa. Ephesians chapter 2, verse number 2, we read in this passage, sabi niya, wherein in time past, ye walked according to the course of this world. According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Sino po sa atin dito ang gustong makontrol? Sino po sa atin dito ang gustong ma-manipulate? Sino po sa atin dito ang gusto na tayo ay sunod-sunuran at tayo po ay, kumbaga, walang magawa dahil yun na yun eh. Do you want to be manipulated? Do you want to be controlled? Alam mo sabi ng Bible, kung ikaw ay hindi ligtas, kung ikaw ay walang pagkakilala kay Kristo Jesus, sabi niya, children of disobedience tayo noon eh. Ibig sabihin niya ng kalalagayan mo. At ang sabi ng Bible, ikaw ay according to the course of this world. Ye walked according to the course of this world. Ikaw ay lumalakad ng naaayon sa pagdaloy ng sanlibutan na ito. Amen. You know what that meant? Pagdating sa sanlibutan, excited ka. Pagdating sa bagay ng mundo, present ka palagi. Kapag dating sa mga bagay ng sanlibutan na ito, ay walang ano-ano, nandoon ka. Pero pagdating sa bagay ng Diyos, wala tayong, diba? Wala tayong pakialam. At parang wala tayong pakiramdam pagdating sa mga bagay na yon. No sense of conviction. According to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Yun yung kalalagayan mo. Yun yung kalalagayan ng world na ito. Pasunurin ka lang sa daloy. No? Pag-aralin ka ng sanlibutan, pagtrabahuhin ka ng sanlibutan, pagsawain ka sa mga things of this world, after nan, ano na? Mag-travel-travel ka around the world? Sige lang. After that, what is next? You know, deep in our hearts, there is a longing that only God could fill. Deep in our hearts, kasi ang Diyos ang lumikha sa atin eh. Ang Diyos ang lumalang sa tao. Ibig sabihin, ang Diyos ang nakakaalam kung papaano ka niya, kung anong structure mo.
kung sinong lumikha ng kotse, malamang alam niya yung parts. No? And God created man in His own image. No? Nawala lang yun dahil sa fall, dahil sa kasalanan. But in reality, we are created by God sa layunin ng Diyos. At para ikaw at ako ay magkaroon ng satisfaction sa buhay na ito, we need to follow what God made us to be. Kung ano yung nilikha tayo ng Diyos para doon, dapat para doon tayo. Kung hindi natin yung gagawin at hindi natin yung susundin, you'll be miserable. I will be miserable. Kung hindi ko susundin yung disenyo sa akin ng Diyos. Sabi nga nung mga kasabihan, di ba? Hindi mo maturuan ng isda na umakyat ng puno. Ano ibig sabihin? Hindi siya doon para, wag mo siyang i-measure doon kasi hindi naman siya ginawa para doon eh. Palanguyin mo, tiga mong galing. Pero pakitin mo ng puno, ay hindi niya magagawa yun. Hindi naman siya nilikha para doon. And man, mga kapatid, we are created for His glory and for His purpose. Pero para saan nabubuhay ang tao? For your own pleasure! Para sa sarili natin, pita. Para sa sarili natin kagustuhan. Para sa sarili lang natin. We're living for self. Have you given thought na nilikha ka ng Diyos at pagmamayari ka ng Diyos? Have you tried to think na tayo ay hindi sa ating sarili, kundi tayo ay pagmamayari ng siyang lumalang sa lahat ng bagay? And have you given thought that your life is not yours but His? Bakit ikaw masunod? Bakit ako masunod? Bakit hindi ko binasa ang Bible ko? Ba't di ko sinusunod kung ano kasulat sa salita ng Diyos? If He is to be followed at hindi naman tayo ipapahamak, bakit duda ka sa Panginoon? Ba't duda ako sa Panginoon? But Lord, siguro hindi naman yan, siguro ganyan. Medyo mahirap pala yan. No? Mga kapatid, this world is living in darkness. It's living in darkness. However, even Christians are living in darkness as well. Bakit? Kasi mas pinili yung course of this world kaysa sa will of God. Ephesians chapter 5, verse number 6, another truth to bear this fact. Sabi niya, let no man, in Ephesians 5, verse 6, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Don't you ever think that sin has not a price to pay. Huwag natin iisipin na yung kasalanan ay libre lang. Huwag natin iisipin na ang ating paglayo sa Diyos ay okay lang. But in this passage, we learn for the unsaved, sa mga hindi pa nakatitiyak ng buhay na walang hanggan, huwag daw tayong padadaya sapagkat yung wrath of God ay darating, cometh upon the children of disobedience. Mga kaibigan, mga kapatid, I was once one of those children of disobedience. No? Na nasa kasalanan that will suffer the wrath of God. Na dadanasin yung puot ng Diyos. Pero lahat ng iyon magbabago kung maliligtas ka. All of that will change if you will be saved. Kung maliligtas ka, magbago yun lahat. Kailangan natin ng kaligtasan sapagkat tayo nagkasala at naging come short, nabitin, hindi umabot sa kalwalhatian ng Panginoon in Romans 3:23. Merong presyo, merong kabayaran ang kasalanan at dapat merong magbabayad nun. Kung tayo yung magbabayad para sa kasalanan na yan, tayo ay panghabang buhay na masusunog at pahihirapan sa apoy ng impyerno at lawa ng apoy. That is not a joke. Paano ka makakatulog? Paano ka nakakatulog gabi-gabi na hindi mo tiyak kung langit ka? Paano ka nakakatulog gabi-gabi na hindi mo na natitiyak kung ikaw ay kung saan mapupunta ang iyong kaluluwa? This is coming from the Word of God, and there is a place called hell and there's a place called the lake of fire.
It's not a myth. It's not a legend. It is a truth because God spake it, mga kapatid. Hindi, hula-hula lang ang kaligtasan dapat. Hindi to wishy-washy, ay sana ligtas ako. It should be with confidence. It should be with boldness. Because the lake of fire is no joke. Hindi nagbibiro yung apoy doon. Lahat ng mga napunta doon ng prayer, ito. Kagaya ng mayaman na namatay. Yung namatay siya, ang panalangin niya, pabalikin doon siya, si Lazaro, para sabihan yung mga kapatid niya na mainit sa lugar na yun. Napakinggan na sila Moses at prophets, sabi ni Abraham. Nandun si Moses and the prophets, yung books. Nandun na, pakinggan nila yun. Mga kaibigan, mga kapatid, hell is not a nice place to be. It is not what the world paints it to be. Anong painting ng sanlibutan sa impyerno? Masaya doon, diskuhan. Anong painting ng sanlibutan sa impyerno? Nandun yung mga artista. Nandun yung mga mayayaman. Nandun yung mga tanyag na tao. Yes, I reckon, nandoon sila. Pero hindi nangangahulugan, masaya sila doon. They are sufferings, the flame of hell. They are suffering from torments and fire ever and ever. Once na nandun ka na, hindi ka na makalabas. The only time na ililipat sila ng compartment, galing impyerno, papuntang lawa ng apoy. Apoy pa rin, kapatid. Apoy pa rin. But the truth of the matter is, hell is not a good place to be. Are you sure kung saan ka mapupunta? It's not just a confidence out of the flesh. It should be coming from the Word of God. Dapat ang salita ng Diyos ang nagbigay sa iyo ng assurance, hindi pakiramdam. Dapat hindi pakiramdam natin nagbibigay, ligtas na ako kasi ramdam ko eh. No? Kapatid, feelings change. And you might feel today, ay, ang init. Pakiramdam ko ang init. Pakiramdam ko ang lamig. Pwede magpalit yun eh. Tama? Pero ang salita ng Diyos, it never change. So kailangan ang iyong faith, kailangan nakasandig ka sa perfect Word of God. Kasi kung hindi ka nakasandig sa perfect Word of God, nagbabago-bago yung pakiramdam, feeling mo saved ka ngayon, hindi mo na naman feeling saved mamaya, hindi mo na naman feeling bukas. Wala kang katiyakan kasi ang iyong kaligtasan nakabase sa gumagalaw na bagay. Feelings move. And if you will place your faith at a moving object, kawawa ka. Saan ka dadalhin nun? But if you will place your faith on a solid rock, kung ilalagay mo yung pananampalataya sa matibay na bato na si Kristo Jesus, that will not move. That is a solid ground. Pwede kang magtayo ng bahay doon. Bakit? Matibay yung bato na yon. Amen. Kung tayo magbayad ng ating mga kasalanan, let me tell you, it's so pricey. It needs forever to pay for that sin. Kung ikaw yung magbabayad sa kasalanan na meron ka, kung ako yung magbabayad sa kasalanan na meron ako, kulang ang walang hanggan para bayaran yung kasalanan na meron sa atin. Kulang yun. That's why all the souls that are in hell will experience it forever and ever and ever and ever. Preacher, nasan yung love of God? Preacher, kung mahal ng Diyos ang tao, bakit may impyerno? Remember Jesus Christ? Hindi pa pag-ibig na iniwan niya yung ganda ng langit para abutin tayong lahat. Hindi pa pag-ibig na kung saan ang ganda ng upo niya doon. Naghihintay lang siya na masisave. O naghihintay lang siya ng mga saints na mamamatay. Diba? Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Hindi ba napakaganda ng upo niya doon? Na natutuwa siya kapag nag-o-offer ng mga prayer yung mga saints sa Kanya. But He chose one day. Sabi niya sa Ama, I'll go. This is the time. I'll go. Bababa na ako. No? I will be a baby. Kung yan, what it takes to be a man. And He went down to earth. Nilagay siya sa sinapupunan ni Maria. Okay? And He was birthed, o pinanganak siya.
Then after 33 years, inangat siya on that cross. Alam niyo yung cross, it's a tool for death. Meron bang ipapako na di mamamatay? Yung mga palabas sa sanlibutan, na mga pinapako daw si Kristo, bakit hindi nila tagalan? Ba't mga 15 minutes lang? Tapos, baba nyo na ako. Ang init na. Ang sakit na. Diba? Bakit saglit lang? Bakit? Kasi ang cross talaga, tool for death talaga yan. Para mamatay talaga yung nakalagay doon. And Jesus Christ bears all that pain and bears all that sin in Himself to pay for that sin of ours. Para bayaran yung kasalanan na meron ako. He was hanged with that cross. One illustration in the Gospels na kung saan it reflects that Jesus, na nung ginawa ni Kristo sa cross, ay yung sa wilderness, sila Moses, mga kapatid. And one time, dahil sa pamumurmur ng bayan ng Israel, sabi ng Panginoon, Moses, gumawa ka ng brazen serpent. No? Ibig sabihin yung, tawag diyan, yung alam niyo po yung sa Mercury, drugstore, ganun. No? Kinuha lang naman nila yung sa Bible eh. That serpent na kung saan ilalagay niya sa pole, tapos itataas niya. Tanso yun eh, gawa sa tanso. That brazen serpent. Na kapag tumingin sila, mabubuhay sila. Pero kapag ininda nila yung sakit na kinagat sila ng ahas, mamamatay sila sa poison o sa venom ng ahas. That's why sabi nun ng verse, look and live. Tama? So faith, mga kapatid, ito lang gusto ko ibigay sa ating illustration this morning. Faith is like looking. Ang pananampalataya parang pagtingin. Pag tumitingin ka, hindi mo nakikita yung mata mo. Sino dito nakakita na sa mata niya malibang tumingin siya sa mirror at malibang mag-selfie? Kung hindi ka magse-selfie at di ka titingin sa salamin, hindi mo makikita yung mata mo. Kasi ang mata, ang kanyang purpose ay ipakita sa iyo yung mga ganyan. Ipapakita niya sa iyo what's in front of you. Kung ano gusto mong tignan, papakita niya sa iyo, pero hindi niya titignan yung sarili niya. That's faith. Ano ibig sabihin mo, preacher? Pananampalataya, hindi nakatingin sa sarili. Ang pananampalataya, hindi ka pwede magbase sa sarili mo. Ang pananampalataya, nandoon sa object. Nandoon kung saan ka nakatuon. At dapat ang ating basis ng pananampalataya, walang iba kundi si Jesus Christ. Walang ibang basis ng pananampalataya kundi ang ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Yan lang yung tanging paraan para masave tayo. Kung titingin ka sa sarili mo, hindi na yun faith. Doubt yun. Bakit? Teka, baka mali yung faith kay Kristo lang. Magtira lang ako ng 5% sarili ko. Hindi pwede. Ang faith dapat buo yun. Ang pananampalataya dapat walang ititira sa sarili. Ang pananampalataya dapat full display of trust. Have you trusted in Christ? Hindi yung nagtiwala ka lang sa isang event sa buhay mo, Lord, titiwala ako na kaya kong palakasin ako sa event na ito. No. Have you trusted in Christ by way of salvation? Na kung saan inilagak mo ang buo mong pananampalataya sa Kanya at wala kang tinira sa iyong sarili. Have you done that? Trust. In 2 Corinthians chapter 4 verse 4, there's a truth here displayed in this passage. Na mga kaibigan, mga kapatid, we should bear in mind na hindi gusto ng kaaway na maligtas ang sinuman. He doesn't want anyone to be saved. Ayaw niya maliligtas ang kahit sino. Bakit? Nakikita kasi kung gaano siya natalo ng Diyos. Makikita kasi maintindihan kung papaanong ang sobrang wise na ito na diablo ay naisahan through the weakness. Ano yung weakness na yon? Death of a man. Isipin mo, tinalo ka, ang pinantalo sa'yo namatay sa krus. Paano nangyari yun? Tama? Paano nangyari yun? Yun din yung tanong niya eh. Paano nangyari yun? Natalo ako dahil namatay si Jesus Christ sa cross. Siya pa nga nagpapako dun eh. Pero bakit hindi niya nakita yung bagay na yun? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ang sabi ng Bible, verse 3 muna for context. But if our gospel be hid, it is hid
to them that are lost, in whom the God of this world, sino yan? Satan yan, hindi yan ng Diyos. Bakit? Small letter G. Amen. Hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Makikita natin in verse number 4, that the God of this world, Satan, ano kanyang trabaho? Blind the minds of them which believe not. Yun yung kanyang trabaho, bulagin ng tao. Paniwalain ng tao, even, na siya'y ligtas, even though hindi naman talaga siya ligtas. Deception, ang deception gumagana kasi sobra niyang lapit sa original. Ganon katindi yung deception. Paano magiging deception yun kung halata mong peke? Tama. Paano ko madadaya na peke pala yung sinukli sa'yo? Kung ang layo-layo naman sa original, yung 1,000 na agila ang nilagay niya doon. Kalapati, mali yan. Hindi yan. Hindi ganun. Kapag mandadaya sila, ilalagay din nila kung ano itsura ng original. Para mapaniwala ka na totoo yun at yun yung tunay na pera. Mga kapatid, ganun din salvation. Maraming forms ang kaligtasan sa sanlibutan and even sa mga churches na ang tingin natin, tama yun ah. Pero hindi po. Pag nilagay, kasi ganito yan. Pag alam mo yung truth, alam mo na yung mali. Basta alam mo, familiar ka sa katotohanan, alam mo yung katotohanan, madedetect mo yung mali. And di mo alam yung truth. Na-deceive ka. Deceive ako. Bakit? Di mo alam yung truth eh. How could you discern between good and evil if only evil, you know? Kahit barok English yun. Ganun yun. Tama. Kung yung alam mo lang mali, hindi mo malaman kung ano yung good. In Romans 16:18, to prove that even Satan today can use churches. Kaya niyang gamitin ng church, ha? Huwag natin isipin, hindi. Church yan. Diba? Kaya nga marami nagugoyo kasi ang understanding nila sa church. Basta simbahan, okay. May mga church na okay, disente. Pero hindi lahat ng church nagturo ng tamang kaligtasan. Bear that in mind. Hindi lahat ng church nagtuturo na ang kaligtasan ng kaluluwa ay walang gawa. Amen. Romans 16:18, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words. Anong ginagamit? Good words. Fair speeches. Magaling mag-preach. Magaling magsalita. Magaling magpaliwanag. Pero anong gagawin? Deceive the hearts of the simple. Pwede ba yun? Diba? Of course, pwede yun. Napakarami nating example. Napakarami ng church na halimbawa na kung saan ang tatalino naman ng mga nandoon. Pero bakit nadadaya? Ang tatalino naman ng mga tao na nandoon, abogado, doktor, engineer, lahat. Pero bakit hindi nila makita na ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng gagawin ng tao? Bakit hindi nila makita na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng ginawa ni Jesus Christ? Because they are blinded. Tama? Ng God of this world. Blinded by the God of this world. Nevertheless, nakasulat sa salita ng Diyos in 1 Timothy 2:4 na ang kalooban ng Diyos ay ang kaligtasan ng lahat ng tao. 1 Timothy chapter 2 verse 4. 1 Timothy 2:4. The Bible says, who will? Sino yung tinutukoy? Verse number 3. God, our Savior. Amen. Sino daw ang tagapagligtas? Ang Diyos. Ba't sinasabi mo si Jesus Christ? Tas di ka naman naniwala na Diyos siya. God, our Savior. So it should be that Jesus Christ is God. Bakit po? Kasi siya, ang Diyos lang ang tagapagligtas eh. Walang ibang tagapagligtas malibang ang Diyos. I could not save myself. Nobody could save themselves apart from God. So sabi ng talata in verse number 3, God, our Savior. At anong kalooban ng Diyos na yan? Who will have all men to be saved. Ang kalooban ng Diyos na ito ay lahat ng tao ay maligtas.
Imposible naman yan, preacher. Paano naman yan ang will ng Panginoon? Yes. Do you know that the will of God could be rejected? Oh, heresy. No. The will of God could be rejected. Alam mo anong proof ko? Tayo. Paano tayo, preacher? Hindi nga tayo sumunod sa will of God. Nare-reject mo nga. Ibig sabihin, the will of God could be rejected. It doesn't necessarily follow na ang isang tao o ang Diyos, kalooban niya maligtas lahat, ay mangyayari yun. Yun ang gusto niya. Pero kung ang tao i-reject ang gospel, hindi masave. Alangan naman pilitin ng Diyos. Tama? Come on. Diba? Sabi niyan, verse number 4, ang kalooban ng Diyos ay lahat ng tao maligtas. At dumating saan? Kaalaman ng katotohanan. Yun po yung gusto mangyari ng Diyos. Tignan mo, verse 6. Who gave Himself, verse 5. For there is one God. Yes, we believe that. Amen. May isang Diyos lang. And one mediator between God and men. The man, Christ Jesus. Yes, we do believe that. Amen. We do believe na tao si Jesus Christ. Why? Paano nga siya mamamatay sa'yo kung Diyos siya He died for us as a man. Namatay siya bilang tao. But it does not mean hindi siya Diyos. Kung tayo nga naniniwala, come on, this is the deception of the devil. Naniniwala ka nga na si Superman, half God, half man Hindi pa totoo yun. Naniniwala ka na ganun. Diba? Naniniwala ka na may, sa mga palabas na merong kalahating Diyos, kalahating tao. Why do you believe that? And you cannot believe that Jesus Christ is man and Jesus Christ is God. Tama? That's what the scripture is telling us. Hindi natin sinasabi na Jesus Christ is not man. Mali naman, may mga kasi takot na takot. So, nire-reject nila, hindi tao si Kristo. Ha? Sino nagsabi sa'yo? Ang sabi nga dito, liwanag, tao siya. Bakit? Naging tao siya Punta tayo, John chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1 muna. Now, Jesus Christ, in verse number 1, tignan nyo ha, sabi niyang talata sa Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God. So, pasimula daw may salita. Yung salita kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Paano nangyaring kasama niya at siya rin yun? Sino muna yung Word? Let us establish who is the Word. In verse number 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Sino ba yung naging laman? And in verse number 1, yung Word na was made flesh, the Word was God. Hala. Tama? The Word that was made flesh, walang iba kundi si Kristo. Sabi ng verse 1, Diyos yun. We don't believe na may tatlong Diyos. We only believe that there is one God. Amen. Parang tayo lang to. Ito, maring fallible yung illustration, but believe this. But hear this out. Ilan ka? Di ba may kaluluwa ka? Depende na lang kung wala ka ng kaluluwa. Na? May kaluluwa ka, may espiritu ka, may katawan ka. Pero sinasabi mo, kiniklaim mo, isa ka lang. Tatlo ka May espiritu ka, may kaluluwa ka, may katawan ka. Ba't sinasabi mo isa ka lang? Kahit may kaluluwa ako, kahit may espiritu ako, kahit may katawan ako, in accordance naman yun. Kaya isa pa lang din ako. Ayan ang Diyos. These three are one. Hindi naman siya tatlo Sino nagsabi na, matakot ako kapag nagkakita tayo sa labas, sabihin, preacher, kamusta kayong tatlo? Teka, isa lang ako Kakabahan naman ako pag ganyan. Brother, may third eye ka ba? Pwedeng pa-share. Diba? So, pagkakausap ka ng tao, isa lang siya. Ang Diyos, mga kapatid, ang nature niya, isa lang siya. Pero, three-person. Paano nangyari yun? Abay, maging Diyos ka muna. Kasi yun yung nature niya Mga kapatid, in our limited capacity, nireveal sa atin ng Godhead through the Scriptures, at hindi niya sinabi na intindihin mo yun ng intindihin to the point na mabaliw ka.
Ang kailangan mo lang gawin, believe it. Naniwala ka ba may utak ka? Binuksan mo ba yan? Binuksan ko ba to? Pero naniwala ko may utak ako, okay na ako doon. Ayoko nang buksan. Tama. You don't need to see it to believe it. Kailangan lang yung source mo mapagkakatiwalaan. Kailangan lang yung pinagkukunan mo trustworthy. And do you believe na yung salita ng Diyos hawak mo? If that is the Word of God, then believe it by all means. Kung di mo yan papaniwalaan, maniwala ka na lang sa mga kwentong barbero. Yun, mas marami pang naniwala kaysa Word of God. Pero kung naniwala ka sa salita ng Diyos yan, then you have to say, I am wrong, and Lord, you are right. Kasi ito, if Jesus Christ is not God, hindi kanya maliligtas. How could He save us? Diba? How could His death accomplish so great a salvation? Paano naman yung dugo niya magiging cleansing sa lahat ng kasalanan? Siya mismo makasalanan. Do you believe that Jesus Christ is just a man without sin? Yun lang ang tingin mo sa Kanya, yun lang tingin ko sa Kanya, tao lang siya na walang kasalanan? If that is so, di ba? Napakababa nun. At gagawa ka ng dalawang Savior. Isa siya at isa ang Diyos. Nakawa? Dalawa na sila. Sabi ng Bible, isa lang ang Savior eh. At ang Diyos ang ating Savior. Ngayon, yun lang. Problema yun na malaki. Tama? So this morning, let me preach to you about this gospel na kung saan this is the only way na maligtas ka ngayon. Kung hindi ka maniwala sa gospel na ito, kahit sino tawagin mong santo, hindi ka pupuntahan sa purgatorio kung may ganun. Pero walang purgatorio. Dalawa lang. Langit o impyerno. No? Both the lost and the saved. Parehas. Yung mga mapapahamak at mga ligtas, kailangan ang gospel. Para sa mga mapapahamak, dahil kailangan ang kaligtasan. Pero sa mga ligtas, kailangan natin ang gospel for our establishment. Para ma-establish ka sa faith. There should always an appreciation of the gospel for it is the basis of our faith. Kapag dumating ka sa point na hindi mo na na-appreciate ang gospel, no? Hindi ko alam kung anong tulong ang kayang ibigay sa iyo. Because the gospel is always a timely message. It is always a timely message. Now, preacher, what is the connection between these two words? Binabanggit mo kanina, kaligtasan. Binabanggit mo naman, gospel. Anong connection ng dalawa? What is the connection between gospel and salvation? Ginagamit ko interchangeably pero kailangan ipaliwanag what this meant. Isaiah 61 verse 1. Isaiah 61 verse 1. Tapos buksan natin yung Luke 4 verse 18. This is how to do Bible study. 61 verse 1 and Luke 4 verse 18. Babasahin ko muna Isaiah 61 verse 1. The Bible reads, "The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord hath appointed me to preach good tidings unto the meek." Nakuha natin? Luke 4:18. "The Spirit of the Lord is upon me." Parang parehas Bakit parehas, preacher? Luke 17. Binuksan ni Jesus Christ yung prophet Isaiah. O tayo, binuksan din natin si prophet Isaiah. Parehas tayo ng binuksan. Si Jesus Christ, binuksan niya yon, binasa niya to. Tayo, binubuksan natin, binabasa natin parehas. Sabi ng verse 18, "The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted." Balik ka dun sa kabila. "He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives." Balik tayo sa Luke 4:18. "To preach deliverance to the captives." Nakita nyo? Ano ang pinalitan na word? Dalawa yung nakita ko doon. Yung mix sa poor, saka yung gospel sa glad tidings. Okay? Dito sa 61:1, mababasa mo, preach good tidings. Dito sa Luke 4:18, preach the gospel to the poor. Okay? So, what does this mean? Sa Isaiah 61 verse 1, nakita natin ang term
na glad tidings. Sa Luke 4 verse 18, nakita natin yung term na gospel. Sino nagpalit? Holy Ghost. Jesus Christ Himself. Ba't pwede niyang palitan yung word? Abay, siya yung gumawa nun eh. To bring light, anong ibig sabihin ng gospel? Ibig sabihin ng gospel, glad tidings. Anong glad tidings? Mabuting balita. Doon natin nakuha yun. No? Kaya po mabuting balita ang ebanghelyo. Dahil dyan, sa cross-reference po na iyan. Nakuha natin. Now, ito. Ano pa ang kahalagahan ng gospel pagdating sa salvation? 1 Corinthians 15, 1-2. 1 Corinthians 15, 1-2. I hope tayo po ay still nandyan at hindi tayo iniwan ng ating mga wisyo, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15, 1-2. And Ephesians 1:13. In 1 Corinthians 15, verse 1, the Bible reads, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also you have received and wherein you stand. Anong context? Gospel. Gospel. Verse 2, by which also ye are saved. Okay, ang koneksyon ng gospel sa salvation ay by which also you are saved. Para ka wala masave ka, yun yung pamamaraan, gospel. Ano pa? Ephesians 1:13. Yung term doon, gospel of your salvation. May kinalaman ba yung gospel sa kaligtasan? Yes. Anong kinalaman niya? Doon ka maligtas. Sa gospel. Naintindihan po? So kung ano man yung gospel na yun, yun yung way para masave ang tao. Yun yung way para maligtas ang isang tao na makasalanan. Yun yung mensahe given by God in order for men to be saved. But remember again, Satan is doing his best to keep mankind blind. Ginagawa niya yung kanyang lahat ng magagawa para mabulag ang tao at manatiling bulag sa katotohanan. Ayaw niya na maligtas ang tao sapagkat inire-reveal nito kung gaano siyang nilampaso ng Diyos. Tinalo siya sa pamamagitan ng kahinaan at ito ang kamatayan. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para i-pervert, i-alter, i-confuse, i-subtract, at dagdagan yung gospel ng kaligtasan. Church people are not exempted to this. Now, this is the question. What is the basis of your salvation? Is it fact or feelings? No? Ano ang basis mo ng kaligtasan? Fact or feeling? Ibig sabihin ko ng fact, yun yung truth. No? Word of God. What is the basis of our salvation? Ano ang basihan natin ng kaligtasan natin? Yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita o yung pakiramdam natin? What is the basis of our salvation? Now, that is, hindi mo kailangan tignan yung katabi mo dyan. That is a personal question. Must be answered personally. You don't need to answer that back to me. You need to answer that for yourself. Kailangan masagot mo yan. Masagot ko yan sa sarili ko. Anong basihan ko ng kaligtasan ko? Katotohanan ba o pakiramdam? Yung modern salvation cliches ay binigyan yung church people ng false sense of assurance that left them in doubt. Ang nangyari sa maraming churches ngayon, napakaraming mga baptist, tama? At alam pag baptist osas, ang mga baptist once saved, always saved. Yun nga yung problema ko dun eh. Ang doktrina once saved, always saved, pero ang pagkaalam sa kaligtasan, doubt. Once saved, always saved pero nagdududa sa kaligtasan. Bakit kaya? Because walang boldness and confidence. Dahil hindi nakuha yung talata na yon ng boldness and confidence in whom? In whom? In Christ. Kung lalabas ka kay Kristo,
Hindi ka bold and confident. Baka yabang lang yun. Save ako! Paano mo naman nasabi? Matagal na akong ligtas eh. Matagal na ako sa church. Paano naman naging basihan yun? Kung ang basihan ng kaligtasan ay patagalan, Motolite ang mananalo. Kung ang basihan ng kaligtasan ay sinseridad, marami na pong ligtas. Tama? Ang dami nang umiyak. Ang dami nang lumuhod. Ang dami nang nanalangin. At kinlaim nila, this is the day of my salvation. On this date marks the beginning of my Christian walk. Tama? Napakarami na umiyak. Diba? Tanungin mo, paano na-save? Naalala ko, umiiyak ako noon. Naalala ko, lumuluhod ako noon. Naalala ko, nagpipighati ako noon. Ay, wala naman akong question eh. Pag maligtas tayo, dapat lang umiyak ka. Kasi naligtas ka eh. Amen. Pero yung basehan mo na kaligtasan, pag iyak, nagdududa ako doon. Mas dinaig pa nun yung dugo ni Kristo na pumatak sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin mo, yung pumatak sa mata mo, ay binayaran ang kasalanan mo higit sa pagpatak ng dugo ni Kristo sa krus. Kaya yun yung tanong. Anong basehan mo ng pananampalataya mo? Fact or truth or kapakiramdam? Sabi kasi sa akin, preacher, kung ginawa ko daw ng totoo yun eh. Yun nga eh. Ginawa mo nga ng totoo yun. Anong ginawa mo ng totoo? Yung paniniwala kay Kristo o yung pag-iyak? Ayun ang tanong. Kasi kung ginawa mo ng totoo yung paniniwala kay Kristo, ligtas ka sana. Ligtas. Pero kung ginawa mo ng totoo yung pag-iyak lang, ay naiyak ako kasi ayoko pumunta ng impyerno. Yun lang talaga yun. Kaya ako umiyak kasi naiiyak ako, baka mapunta ako impyerno. Sure, tama lang yun. Lahat naman dumanas talaga na. Maiyak ka talaga pag isipin mo punta ka impyerno? Iyak ka. Yung makukulong nga lang eh. Iyak ka talaga eh. Yung pupunta ka pa sa forever prison na umaapoy, kapatid, sobrang init. Talagang iiyak ka doon. Pero, hindi yun ang basehan mo ng kaligtasan mo dapat. Not those tears. Not those cries. Not those lumuhod ka dyan sa altar. No. Ang basihan natin ng kaligtasan natin dapat ginawa ni Kristo. Hindi yun. That's the problem of the modern church. Kasi kung ang basihan lang ng kaligtasan, sinseridad, hindi na dapat namatay si Kristo sa krus. What's the need? Kailangan pa ba niyang mamatay sa krus kung pwede ka naman palang masave, magmakaawa ka lang sa Diyos? Lord, save my soul. Kung pwede yun, hindi na namatay si Jesus Christ. Tama? So now, let's move on. Christ's propitiation versus quick prayerism. This is the headline of the next, Christ's propitiation versus quick prayerism. Preacher, what is quick prayerism? This is the modern method na ini-employ na maraming churches. Napakarami ang you are invited to make a decision. Walang problema to make a decision, but that decision should be aligned with the Word of God. Pero kung hindi aligned sa salita ng Diyos, then we have a problem. Balik tayo ng 1 Corinthians 15. Let me show you what this text says about the gospel. Dito natin nakuha yung idea na ang gospel konektado sa kaligtasan. And knowing that the gospel ay glad tidings, which is a good news, ibig sabihin, ano po ang gospel? Isa siyang balita. Mabuting balita. Anong dapat mong gawin sa balita? Ano dapat mong gawin kapag may narinig kang balita? Paano mo tinatanggap ang isang balita? How do you accept a message? Tama? So in 1 Corinthians 15, 1-4. Sabi niya, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Ipinapahayag ko sa inyo ang ebanghelyo na naipangaral ko sa inyo, which also ye have received, na inyo ring natanggap, at kung saan kayo nakatayo, by which also ye are saved. Tama? If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain.
Pwede ba tayo mag-believe in vain? Yun nga ang sabi ng Bible eh. Pwede yun. Pwede tayong naniwala na walang kabuluhan. Why? Kasi ang ating gospel maaring na-mix ng works natin. Ang gospel ay maaring nahaluan ng gawa natin. Nabahiran yung grace ng Panginoon ng ating works. At pag nangyari yun, corrupted na yun. Corrupt na yun. Hindi pwede yun. Dapat pure. At ano daw ang gospel? Maybe you have heard this 100 times. But have you believed it and trusted in it 100%? Narinig mo na to eh. Ilang beses na eh. Wala namang doubt dyan. Ilang beses na nating narinig to. Pero for all those times na napakinggan mo ito, have you ever trusted in this message? Na ito lang makapag-save sa'yo and none other else. For I delivered unto you first of all that which I also received. How that Christ died for our sins. Papaanong si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Since ang kasalanan po is not a light thing. Hindi siya dapat gino-joke-joke. Sin is serious. Dahil ang ginawa ng Diyos sa kasalanan, namatay pa siya through Christ para sa kasalanan. Ibig sabihin, that's how serious God is with sin. Na para iligtas ka niya, para maligtas ako, kinailangan niya pang bumaba mula langit, pumunta dito sa lupa, maging tao, mamatay dun sa krus na Kalbaryo, hugasan ang ating mga kasalanan sa pagitan ng kanyang banal na dugo. Kailangan niya pang gawin lahat ng yun para iligtas niya ikaw at ako. Para bayaran niyo ating mga kasalanan. That's why sin is not the will of God. Hindi kalooban ng Diyos ang kasalanan, mga kapatid. Even those notions na nagsinungaling lang naman ako for the better good. Ha? Gumawa ka ng mali para sa tama? Hindi pwede. Sin is sin. Mga kapatid. Sabi niya, I delivered unto you first of all that which I also received. How? Importante yun. No? Importanteng maintindihan mo how He died. Hindi siya nalunod. Amen. Isipin nyo kung yun yung pinapangaral natin ngayon. Christ drowned for our sins. Di ba ang pangit? May Savior ba naman nalunod para sa iyo? Namatay siya, nalunod siya para sa ating mga kasalanan. Di ba? Hindi po, mga kapatid. Jesus Christ, when He is approximate na 33 years old, namatay siya dun sa krus. Despising the shame. Alam niyo po, nung si Jesus Christ ay nandito sa lupa, pinili niya yung lowly life. What do I mean by that? Hindi siya naging anak ng hari at umupo sa templo at doon siya naghari-harian. No. Merong time para doon. There's a time for that and He will sit on the throne one day. He did not have all those grandeurs of life. Nung pumunta siya dito, pinanganak siya sa Sabsaban at pinanganak siya tapos yung kanyang magulang na tumayong tatay niya si Joseph Carpintero. Carpenter. A lowly life. Pinili niya yung ganun. As also prophesied in the Old Testament. Those things, mga bagay na kailangan niyang sundin. And yet, hindi minsan siya sumuway sa kalooban ng Ama. Never once siyang sumuway. Kaya nga sabi ng Hebrews, He was tempted in all points like as we are, yet without sin. Tinempt siya lahat ng points, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, pero hindi siya nagsuccumb kahit saan doon. Ni minsan, hindi siya nagkasala.
Ni minsan, hindi siya lumiko sa kaliwa at lumiko sa kanan. Straight lang siya doon sa kalooban ng Ama. That's why when He died on that cross of Calvary, He was obedient unto death, even the death of the cross. That is the Savior that I have. Is that your Savior? Really? O ang kaligtasan mo, ikaw, ginawa mo, yung faithfulness mo, is your Savior, that Jesus who died on that cross. Sabi ko nga kanina, the cross is an instrument of death. Talagang patay ka doon. Hindi ka bubuhayin ng krus na yun. And He chose that for many reasons kung bakit pinili ng Panginoon na doon siya mamamatay. Dahil He needs to be lifted up. At kailangan ihang siya sa puno. Kasi kailangan niya rin maging cursed eh. Puno din naman yung krus. Hinang siya doon. Para, tinaas siya dyan, mamatay siya, curse siya. Siya na yung naging curse para tayo maging blessed. He became also our curse so that He will free men of the law. Palayain niya mula sa batas. Alam niyo, napakarami mga church ngayon nasa ilalim pa rin ng batas. A lot of them. Why? Because they don't know how to operate under grace. Grace is not the license to sin. Grace is the ability to live above sin, under the will of God. Kasi hindi mo kayang gawin yun before eh. Hindi natin kayang mabuhay ng tama kung nasa ilalim, kung di ka ligtas. So ngayon yung chance, ngayong nasa ilalim tayo ng batas. Grace. Law of the Spirit of life. Kaya ko na may justify yan. Romans 8. Di ba? So under grace tayo mga kapatid. Yan yung pamamaraan lang na pwede tayong maging katanggap-tanggap sa Diyos. How He died, mga kapatid, ang Panginoong Yesus. He died that cruel death. Do you imagine how cruel? Mga kapatid, yung mga painting, hindi nga yun nire-reveal lahat eh. Kasi nga sobrang, kapag pininta nila kung ano talagang itsura ng Panginoong Yesus, kaawa-awa talaga. Hindi po siya pumunta sa krus na blameless yung skin niya. Ibig sabihin, ang puti-puti, tapos yung parang patpatin na nagbubuhat ng krus, bakit ng bundok, hindi ganon. Nilatigo muna yun. At ang latigo, mga kapatid, bumabaon hanggang balat at natatanggal yung balat kapag inangat mo. Gusto mo ikwento ko pa? Yung crown of thorns, kala mo makahiya yun? Hindi yun makahiya. Makakapal yung thorns doon, talagang thorns. Baka ang imagination mo sa thorns, pinatong lang. Mga kapatid, binaon. Hindi yun. Okay. Crown of thorns, design. Hindi po. At akala mo, enjoy yung pagpako? Ikaw kaya, di ba? Yung mga pako natin na concrete, di ba, distress? Alam yung distress na pako? Hindi ganun, mga kapatid, ang pako nila. Oo. Makapal. Ito pa matindi. Ang bigat mo, ang bigat ng buo mong katawan sa krus, akala mo suportado? Hindi. Bubuhatin mo yung sarili mo gamit yung pako na yun. Nakalaylay dun yung kamay niya. Na kung saan binubuhat niya yung kanyang sarili. Kasi kailangan niya pang mag-utter ng 7 last words bago siya mamatay. Isipin mong hirap niyan. Tapos sasabihin mo, ligtas ka dahil sa ginawa mo? Oh, come on. Sabihin natin, naligtas tayo dahil sa faithfulness natin? Come on. Think about it. Amen. Jesus Christ suffered the cross for you and for me. He died that cruel death
Namatay siya para sa atin. Sobrang hirap nung kanyang dinanas doon. Pero, sa mga kanta natin, parang di natin nare-realize na minsan kumakanta na lang tayo na, He loved me to death. Diba? Si Kurt yun eh. On the old rugged cross. Though, alam natin, mahal tayo ng Panginoon, pero mahirap talaga yung dinanas niya. He loved us, even to that cross. Pero sabi ng Isaiah, there was no beauty to behold Him. Hindi mo na makita, wala talaga. Pangit na talaga. Binugbog ng 10 beses, kapatid. Sobrang pangit na ng itsura ng Panginoong Hesus sa krus. Pero all that He bore. Kanyang binuhat lahat yon. Kanyang tiniis lahat yon para iligtas tayo. How that Christ died for our sins. Alam mo dahilan kung bakit namatay siya? Dahil sa kasinungalingan mo. Dahil sa pagsuway mo. Dahil sa mga mali mong ginagawa. Mga pagsuway ko. Dahil sa kasalanan ko, kaya siya namatay. Isipin mo, ikaw ang nagiging dahilan. Kung isipin lang natin, naging dahilan tayo ng aksidente ng iba. Diba, cargo, di ano mo na yun? Konsensya mo yun? Ako yung dahilan. Kung hindi ko lang tinanggal yung ano na yun, hindi natumba yung bata. No, parang ganyan. Kung hindi ko lang tinanggal yung upuan, hindi sana natumba yung tao na yun. Kawawa tuloy, sugat. Pag ganun lang, sobra nating cargo de konsensya, talagang tulong ka ng tulong, kailangan mo ba ng band-aid, kailangan mo ba ng agua de bendita, ano bang kailangan mo, di ba? But remember this, our Lord Jesus Christ died on the cross because of our sins. Don't lower down your sins. Tayong dahilan kung bakit siya namatay doon. Ang laki ng ambag mo doon. Laki ng ambag ko doon. Ang ambag mo sa kaligtasan mo, kasalanan mo. Imagine that. Ang inambag lang natin sa kaligtasan natin, sins. Spiritual eh. Sabi Sir ganito, kung wala ako kasalanan, di siya mamamatay. Dapat. Di ba? How that Christ died for our sins. Jesus Christ, tiniis niya ng lahat ng yan, yung hirap niya doon sa krus. At isa pang importante, bakit sa cross? Kasi kailangan ma-shed yung blood. Kailangan itigis niya yung kanyang dugo. Preacher! Wala nang bisa yun. Ang tagal-tagal na nun. Kung iniwan lang yun doon, baka nag-evaporate na yun. Kung inoffer niya yun doon sa langit. Kung inoffer niya yung kanyang dugo doon, in that temple in heaven, kaibigan, kapatid, that blood is eternal right now. He offered that blood for you and for me, at yung dugo na yan, may kapangyarihan pa rin hanggang ngayon. 1 Corinthians 1:18, the Bible reads, the preaching of the cross. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Mag-preach ka ng cross, isipin ng mga magpe-perish, ano ba yung cross na yan? Foolishness. Pero sa ating mga ligtas, we know it is the power of God. I know I'm saved. I am bold and confident to say that I'm saved. Bakit? Because of that cross. Because I believe that old rugged cross, one day, Christ the Savior was held up above, hung between heaven and earth, to be presented as the Son of God who will pay for the sin of the whole world. Colossians 1:14, ito pa ang isang truth. Alin kasama ng gospel. Colossians 1:14, ang sabi ng Bible, in whom we have redemption through His blood. Basa pa yung kasunod. Even the forgiveness of sins. Nasaan ang kapatawaran? Nasa paghingi ng tawad o nasa dugo? Preacher, ano nga naman patawarin ka ng Diyos pag di ka naghihingi ng tawad? Abay, papatawarin ka basta manampalataya ka sa dugo niya.
Pag nanampalataya ka sa dugo niya, automatic nanginginig pa ang Diyos, isi-save ka niya. Bakit? Yun yung basis, that's the righteous basis of salvation. Yun yung dahilan ng Diyos para iligtas ka niya. Hindi siya nagmamadali sa paghingi mo ng tawad. Nagmamadali siya kapag ikaw ay sumampalataya doon sa dugo na yon. Kinakanta mo yan pero di mo pinaniniwalaan. Nothing but the blood of Jesus. Amen. Bakit i-preach natin yung dugo? Nandun yung kapatawaran ng kasalanan. Sabi ng Leviticus, the life of the flesh is in the blood. So essentially, nung tinitigis ni Kristo yung kanyang dugo, sinasacrifice niya na yung buhay niya. Amen. This is my life, pero tigis ko to. Para ikaw, one day, ang katulad mo na masuwayin. Ang katulad ko na sinungaling. Ang katulad mo na masama ugali, ililigtas ko. Verse ba yan? Yes. Rami ng Romans 5 yun eh. While we were sinners, Christ died for us. Ganyan kakamahal ng Diyos. Kahit ikaw ay makasalanan pa, namatay na siya para sa iyo. Oh, what a Savior. Romans 3, verse 25. Romans chapter 3, verse 25. Romans 3:25. And again, we are reading verses. Amen. Bakit? Tayo ay nakabase sa fact, sa truth tayo. Hindi tayo magbase lang sa feelings. Even the piano will play 100 times, solemn songs. You will cry tears. But those tears could never reach up to heaven. Bakit? You have not trusted that blood of Christ. Hindi ka nagtiwala doon sa dugo ni Kristo. But if you will trust that blood, amen, kahit yung iyak mo sobrang pilit lang, na isa lang ang tumulo, mga kapatid, irrelevant yon. Kung nagtiwala ka sa dugo ni Kristo, ligtas ka na. Amen. Praise God. It doesn't need to be emotional to be saved. Paano yung mga hindi umiiyak? Lalaki ako, hindi ako umiiyak. Paano ako masisave niyan? Di ba? You could be saved. Amen. Kahit di ka nga umiyak eh. Basta i-acknowledge mo yung truth na ito. So fact tayo. Anong sabi Romans 3:25? Whom God, sino tinutukoy niya? Akyat ka konti. Christ Jesus. O sabi ng ginawa ng God. Anong ginawa ng God kay Christ Jesus? Hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Big word, tama? Ito yun eh, kanina. Oh. Propitiation. Mga kapatid, Jesus Christ is our propitiation. Ano ibig sabihin, preacher? Dito makita mo yung mga term na proper, di ba? Appropriate. Katunog, di ba? Propitiation. Appropriate. Si Kristo po, mga kapatid, siya po ang nararapat na sakripisyo na hinihingi ng Diyos para mabayaran ng kasalanan. Believe it or not, God has a standard. At ang standard ng Diyos, holiness, righteousness, just. Talagang perfect. Yan ang, sino makaabot doon? Walang matuwid. Wala kahit isa. Kahit ang tuwid na daan ni Ninoy at ni Noynoy, hindi tuwid pagdating sa Diyos. Sabi niya, walang matuwid. Wala kahit isa. Amen. Wala. Pero sabi ng Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So si Jesus Christ, He is the appropriate sacrifice. Siya yung talagang nararapat na sakripisyo at tanging yung sakripisyo niya lang ang katanggap-tanggap sa Ama. Alam mo kung bakit ko alam yun? Kung bakit yung ginawa lang ni Jesus Christ ang sapat? Siya lang yung nabuhay mula sa mga patay. Yun yung proof. Pakitaan mo nga ako ng leader na buhay ngayon, na nabuhay pa 200 years ago, 300 years ago. Yung sa atin, mga kapatid, around 2,000 years ago, nabuhay dito sa mundo. Pero ngayon, buhay na buhay. Nakaupo doon, no? Nasa taas. Gusto mo siya makita, masave ka muna. Kung ayaw mo siyang makita,
Hindi mo talaga. Makita mo pa rin pala, Great White Throne, judgment. Kaso, hatol na yon, forever ka nang banis doon. Ayaw mo naman siguro yon. Ang gusto mo naman siguro, maligtas ka. Amen. So dapat ang pananampalataya natin nakasandig, hindi sa gumagalaw na bagay. Dapat sa pulido, sa solid, at sa intact, at sa hindi umuusog. Yan dapat salita ng Diyos. Amen. Ang sabi niya, si Jesus Christ sinet as propitiation through faith in His blood to declare His righteousness for the remission of sin that are past to the forbearance of God. Nabasa ko na kanina or nabanggit ko na kanina, Romans 5:8. Tama? Mga makasalanan pa tayo, si Kristo namatay para sa atin. Naniniwala ka bang makasalanan ka? Baka meron sa atin dito nag-iisip hindi siya makasalanan. Kahit bata, makasalanan. Nangungupit, tama? Tulog na. Opo, tulog na po. Tulog. Huh? Don't think na bata, hindi sinner. May sin. Kaya nga, kailangan ng lahat ng Savior. Even children needs to hear the gospel. Amen. Kaya salamat, dito na sila ngayon, titiis lang nila to. Diba? Mamaya, maglalaro kayo ulit. Pero sana, isipin nyo ito. Ako kaya, sure ko, kung kasama ko si Jesus pag namatay ako. Sino kayang kasama mo pag kinuha na tayo ng Panginoon? Will you be with Jesus Christ? O ang gusto mong kasama, si Britney Spears? Ang gusto mong kasama, si Nora Honor? No? No. Everyone needs the gospel. Anybody needs the gospel. Kahit artista, kailangan nilang masave. No? But, of course, sabi nga ni Jesus Christ, ang hirap sa mayaman parang papasok ka sa parang kamelyo papasok sa butas ng karayom. Huh? Because, bakit ka pa mangangailangan kung nasa sayo na lahat? Tama? Mayroon ka na lahat ng bagay sa libutan na ito. Ba't kailangan mo pa si Jesus Christ? Ayun ang sabi, thou fool. Sabi ng Panginoon sa mayaman, thou fool. Ang hindi niya naisip sa equation niya, ang naisip niya lang, gigibain niya yung kamalig niya, tatayo siya ng panibago mas malaki. Ang hindi niya naisip, meron palang kamatayan. Allah, kala ko okay lahat. Kala ko, I will live forever. Diba? Yun yung kanyang team song Oh, diba? Oh. So, ang point natin mga kapatid, even children needs to hear the gospel of Christ. Kailangan marinig nila. Masave sila at an early age. Amen. Makilala nila ang ating Panginoong Yesus. And let us, who are elder to them, o mas matanda sa kanila, ipakita naman natin na nananampalataya talaga tayo kay Jesus Christ. Baka tayo pa ang maging hindrance at maging malaking katitisuran sa kanila. Is that what believing in Jesus means? Englishing ka pa, nakikinig kasi sa Cocomelon No? The gospel should be first understood before a person will be saved. Kailangan maintindihan muna yung gospel bago maligtas. 2 Timothy 2:25. Kapag hindi naintindihan yung gospel, ano ulit yung gospel sa 1 Corinthians 15? Yung kamatayan ni Kristo, yung pagkalibing ni Kristo, yung muling pagkabuhay ni Kristo. At namatay siya sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Tama? His death, burial, and resurrection. Siyempre, kasama yung blood, so lagyan natin ng red. The blood of Christ. Tama? Inoffer niya yan doon in heaven. In 2 Timothy 2:25, sabi niya, in meekness, instructing those that oppose themselves. If God peradventure will give them repentance. Ito yung kailangang repentance para masave. Ano yung repentance para maligtas? Ito. Repentance to the acknowledging of the truth. What is this repentance? Yung kilalanin mo
i-acknowledge mo, paniwalaan mo, na yung ginawa ni Jesus Christ, sapat na. When you acknowledge that truth, ay, yun lang pala yun. Sobra kong pinahirapan ng aking sarili. I just need to trust on what Christ did to be saved. Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. This is a popular passage by popular demand. Pero mga kapatid, in verse na ito, is also some of us, dito tayo nakahanap ng assurance ng salvation. Ito yung ating basis ng ating kaligtasan, kaya masabi mong ligtas ka. Bakit kaya ito'y napili ng iba? Ephesians 1:13, kasi ang sabi dito, in whom, again, pag may nakita ganun, umakyat ka. Sinong tinutukoy? Christ. In whom, kay Kristo, ka nagtiwala. After that, paano ka? Kailan ka dapat magtiwala kay Kristo? Pagkatapos mong narinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Yun yung ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Namatay siya, inilibing siya, napako siya sa krus para bayaran yung kasalanan natin. Narinig mo yun. Pagkatapos mong narinig, in whom also, kay Kristo, after that he believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. I could say with boldness and confidence, sabi ni Ephesians 3:12. Tama? Na ako'y saved. Kasi nung naniwala ako, naselyuhan na ako ng banal na spirito ng pangako. Alam niyo, pag nagsusulat tayo ng letter, magpapadala tayo sa malayong lugar, anong ginagawa dun sa sulat? Nilalagay sa envelope, tapos sinisil yun. Bakit? Kailangan mo lang buksan yun kapag nakadating na sa destinasyon. Kapag bukas-bukas yun, wala pa sa destinasyon, aba, naloko na. Meron nang kinuha na hindi dapat makuha doon. Kahit nga yung mga parcel natin at mga package na galing ibang bansa, tama, dapat siniled yun, pinipicturan, ito yung tsura niya na. Pagdating dito ba, nabawasan na ng tape. Okay? Ibig sabihin, may mali. Tama? Yung seal, na-unsealed na. Hindi dapat ganun. Pero tayo mga kapatid, when it comes to salvation, nung tayo naniwala kay Jesus Christ, tayo naniwala na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan, nag-trust ka dyan. Naniwala ka dyan. Wala ka ng ibang hope. Sealed ka na with that Holy Spirit of promise. At kailan mangyari yung ano niya yan? Di ba ang seal, binubuksan in the end? Tama? Binubuksan yun eh. Seal daw tayo sa isang passage until the day of redemption. Ganyan ka makasiguro. Ibig sabihin, hanggang kunin tayo ng Panginoon, sealed ka! Amen. Our sealing, ang basis ng our sealing, when we believe. And this believing should be one that is trusting in Christ alone. Trusting in Him alone. Yung nagtiwala ka lang talaga sa Kanya, wala ka ng ibang pinagtiwalaan. Hindi ka nagtiwala sa gaano ka nakatagal sa simbahan. Hindi ka nagtiwala sa iniyak mo. Hindi ka nagtiwala sa pagluhod mo. Hindi ka nagtiwala na lumaki ka sa simbahan. Hindi ka nagtitiwala na ikaw ay, anak ako ng pastor. Ako, anak ako ng membro sa church. Ako, lumaki na ako, simula bata ako, nagsisimba ako. Malaking sampal sa Diyos yan. It's a shame. Sasabihin mo sa Panginoon, paano ka ligtas? Batang church ako. How could that be? It is not the basis of salvation. Romans chapter 4, verse number 5. Romans chapter 4, verse number 5. We believe dahil wala nang dapat gawin pa. There is nothing left to do. What do we need to do? Ano pang gagawin mo? Ginawa niya na. Ano pang gagawin ko? Binigay niya na ang kanyang buhay. Inalay niya na ang kanyang sarili. Namatay na siya para sa aking mga kasalanan. Ano pang kulang? Wala na. Kompleto na pala eh. Ano dapat gawin ng tao para matanggap? We just need to acknowledge it by believing. Yun na lang kasi naiiwan. Wala na nga eh. Wala ka na nga eh. Gusto niya na nga eh. Alam mo ang Diyos? Gusto kanya nang iligtas. Gusto niya na talaga. Ito na nga ako, yung Holy Spirit, naka-ready na eh.
Count of 1. Count of 2. Count of 3. You believe, pasok na siya agad. Di ba? Nag-agree pa yung aking ano. Sealed with that Holy Spirit to promise. Ora mismo. Hindi na naghihintay ng kung ano-ano. Ang sabi ng Romans 4:5, kapatid, ito po, ang believing, hindi siya work. Kasi sabi ng Bible, but to him that worketh not. Sa kanya na hindi gagawa. But believe it. Ibig sabihin, in-exclude niya yung believing sa works. The only response acceptable to the message of the gospel is the response that is by believing. Yun lang. Wala nang iba. Any other response, additional na yun. Tanging response na katanggap-tanggap sa Diyos ay response that is one of faith. Nanampalataya ka lang. Alam niyo po kung bakit ito eh. Ang kaligtasan, gusto nang irigalo ng Diyos. Gift siya, gift. Diba? Gift. Gusto irigalo ng Diyos ang gift. Paano ka tatanggap ng gift? Dapat mo bang bayaran yung gift? Sipin mo. Itong December, maraming magre-regalo sa'yo. Wish mo lang, okay? Maraming magre-regalo, halimbawa. Tapos, regaluhan ka, ganda ng regalo sa'yo. Relo, di ba? Ano pa? Sapatos, ireregalo sa'yo yan. Kamag-anak mo, kaya mama mo, tita mo, sino-sino. Ireregaluhan ka. Tapos sabihin mo, magkano po ito? Iniregalo sa'yo. Babayaran mo. Anong tawag doon? Pangi-insulto. Bakit? Kaya sa'yo binibigay kasi out of his own goodwill yun. Maaring naging mabait ka, pero binibigay niya yun. Walang kapalit. I'm giving this to you. Hindi reward yun, ha? Hindi reward. Ibang reward. Maaring may usapan kayo, sige, at the end of the year, kapag ang grades mo 90 pataas, bibigyan kita ng kotsinilyo. Kala ko kotse na. Nilyo lang pala. So, dahil doon, reward mo yun at the end of the year kung ang grades mo 90 pataas. Okay. Pero ang gift, iba sa reward. Ang reward, you have to work for it. Ang gift, tinatanggap lang. Nakuha? Ang gospel, ang salvation, regalo mga kapatid, tama? Ang dapat mo lang gawin, tanggapin. Paano ba tinatanggap ang mensahe? Paniwalaan mo. Yun yung tanging paraan para matanggap mo yung mensahe. Walang ibang way. Tama? Nung nanalo ba si Bongbong, paano mo tinanggap yung mensahe na yun? Paano natin tinanggap yung mensahe na yun sa TV nung nanalo siya? Di ba yung iba sa inyo? Hindi! Si Lenny. Lenny yun eh. Bakit nanalo? Di ba? Ganun eh. Pero by and by, na-acknowledge mo na wala, presidente na siya. Diba naman yan, 20 pesos daw, 60 na yung bigas. Diba? Ganun. So, ibig sabihin, yung ating pag-acknowledge, mga kapatid, sa truth, or sa mensahe, naniniwala ka lang. Pininiwala, tinanggap mo na lang. Okay, o siya na presidente? Okay, wala akong pakialam. Tama, ganun. Nonetheless, a message is believed to be accepted. Para matanggap mo yung mensahe, kailangan mong papaniwalaan. Kaya sabi niya dito sa Romans 4:5, but to him that worketh not, but believeth. Ibig sabihin, yung believing, hindi work. Kasi in-exclude niya eh. Pero ano daw result? Believe it on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Alam mo nangyari sa pananampalataya mo? Nung ikaw ay naniwala, ibinilang bilang katuwiran. Nandiyan pa po ba kayo? We reject quick prayerism, for it diminishes Christ's finished work. Pinahihina niya yung sakripisyo ni Kristo, minamaliit niya yung ginawa ni Kristo, at hina-highlight niya yung desisyon ng tao para tanggapin si Kristo. When in fact, matatanggap mo talaga si Kristo kung maniniwala ka sa gospel. Automatic, di mo nga kailangang utusan eh. May kusa po ang Panginoon. Amen. Kapag naniwala ka sa message niya, ito kasing binigay niya mensahe para ma-save. Pag naniwala ka dito, hindi mo na siya kailangan papasukin. Papasok siya. Kahit ayaw mo pa. Wait lang Lord, teka, di pa ako ready. Next week na ako masisave. Di pwede. Kapag naniwala ka sa gospel, that moment, dun siya tumira sa'yo.
That exact moment when you believe, nung sinabi mo sa iyong sarili, hindi pala sa ginawa ko. Lord, I am fighting this. Diba? I don't like this feeling anymore. Sabi mo. Oh. Ayoko na labanan. Kasi ang aking iniisip, naligtas ako sa ginawa ko. Pero hindi pala ganun. Salvation pala nakadepende sa ginawa niya. Ginawa ni Jesus. At hindi pala sa ginawa ko. In that moment, tumira po yung Holy Spirit sa atin. Nanahan po yung banal na Espiritu sa atin. Ang tanong, pwede bang madisib ang ligtas na? Yes. Yes. Maybe, one day, talagang pinaniwalaan mo na yung gospel. Just an illustration. Pinaniwalaan mo na, pero mali yung naintindihan mo. Kasunod, yung na Bible study ka na o nag-aral na, magkamali. Pero kung naniwala ka na talaga, minsan sa buhay mo, minsan na nagtiwala ka na kay Kristo, hindi sa gawa mo, in-acknowledge mo lang yung mensahe na yon, naniwala ka sa ginawa ni Jesus Christ, then you're saved. Ligtas ka na nun. Amen. Kahit magka-amnesia ka pa, ligtas ka pa rin. Nakuha? Kasi hindi naman ang kaligtasan continuous na, hindi, kapag di ka na nag-believe, kasi believing So believing, dapat ang dulo nun, libing. So kapag hindi na doon sa dulo, kapag hindi ka naniwala hanggang dulo, hindi ka saved. No. Ang kaligtasan may point. Hindi yun continuous na, sige, pag di ka na naniwala, di ka na saved. Hindi ganun. Once you believe, you're saved. Sealed. Kaya nga past tense. With that Holy Spirit of promise. Nakuha po? Now ito, kung hindi ka talaga nagtiwala kay Kristo ng ganun, sa ginawa niya na sapat na para ikaw ay maligtas, then I don't have any answer for you but to say, you don't have a proof in the Bible that you are saved. Wala kang pruweba doon. Kung hindi ka nagtiwala talaga kay Jesus Christ, naniwala sa kanyang tapos na ginawa, I don't know what proof verse I could give you. But those that should be taken out of context, yun lang talaga. Pero, kung ikaw ay nagtiwala kay Jesus Christ, this morning mga kapatid, listen. Am I preaching Christ? Is Christ the Savior? Si Kristo, tama? And this is His word. Ito yung kanyang salita, mga kapatid. Our response to this, dun sa mga hindi pa saved, is one that is of faith. Paniwalaan mo. Pagtiwalaan mo yung ginawa ni Jesus Christ, sapat na yun. Paano yung mga, ang dami ko ng paglilingkod, ano yun, apoy? Ganun minsan yung tanong Tama? Remember this, mga kapatid. At the end of the day, gusto mo ba, you will live forever in regret? Or, okay, yung paglilingkod ko pala na yan, tapon pala yon. Bakit? Di ka ba pwede maglingkod ng seryoso? Alam mo, pwede kang maglingkod ng isang buong taon na seryoso ka sa Panginoon at makatanggap ka ng reward talaga. Compared to 20 years of full of doubts, full of uncertainty naman tayo. No? But this is the question. No, hindi na natin matapos to This is the question. Preacher, papaano po ako magkakaroon ng boldness and confidence? Kapag naniwala ako, paano mo naman nasiguro yan, preacher? Na pag naniwala ka, dito, ikaw ay makasiguro na ikaw ay ligtas. Basahin natin, Ephesians 3:12. Magtatapos na po tayo, malapit na. Ephesians chapter 3 verse 12. Anong sabi ulit doon? Paano siya naging bold? Paano siya naging confident? Ang sabi ng talata, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. That's the key. By the faith of Him. Hindi mo faith. Faith niya. Kaya ka makasiguro na maligtas ka talaga kapag naniwala ka, hindi lang dahil naniwala ka, kundi dahil mayroong ibinibilang sa iyo,
gamit yung pananampalataya niya, papasa sa atin. Romans chapter number 3. Ito po yun. Romans chapter number 3. Kaya ka makakasiguro, 100% ora mismo sigurado. Romans chapter 3, verse number 21. Romans chapter 3, verse number 21. Ang sabi ng salita ng Diyos, but now, the righteousness of God. So sulat ko yun ha. Righteousness of God. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God, papaano makakamtan yung righteousness na ito? By faith of. Hindi sinabing by faith in. Magkaiba yun. Pag sinabing by faith in, faith ko. Pag sinabing by faith of, faith niya. So sabi, para makuha mo yung righteousness of God, it is by faith of Jesus Christ. It is by faith of Him. Anong point ko? Unto all, and upon all them that believe. Ang believing, kaya ka makasiguro na with boldness and confidence. Kaya ako sure, hindi dahil malakas yung believing ko. Hindi dahil mahina yung believing ko. Hindi dahil umiyak ako nung nagbilib ako. Hindi dahil seryoso ako nung nagbilib ako. Alam niyo bakit ito? Nung nagbilib ako, may faith na kay Kristo na nagpasa ng righteousness of God sa akin. Yung righteousness of God na ilagay sa akin. Yung righteousness of God na ipasa, na ibilang sa iyo. Hindi ka naman kasama sa listahan, pero na-join ka. Kasi yung righteousness of God, achieve lang kay Kristo lang yun. Si Kristo lang naka-achieve nun. Nobody else. Nakuha po natin? Yung righteousness of God, si Kristo lang ang naka-achieve niyan. Kaya it is by His faith na na-produce yung righteousness of God. At para lang, ito sa Kanya, alam niyo yun? Sige na lang, para kasama ka na lang sa awarding, pirma ka na lang dito. Para ganun. Wala ka namang inambag eh. Pero sige, para makasama ka na dito, pirma ka lang. Minsan ganun, tama? Para makasama tayo, minsan, kailangan lang, yun na lang, dulo na lang tayo eh. Ay, wala kang ginawa sa grupo, pero dahil ka-group ka namin, kahit wala ka inambag, 90 pa rin grade mo. Tama. Wala namang inambag, hindi nagpupunta sa mga group activity, walang inambag na pera, pero nung discussion na, wala pa rin inambag, nung grading na, kasama siya. Bakit? Kasama sa grupo eh. Si Jesus Christ, yung nag-produce, at sa Kanya nakabase yung righteousness na ito. Na ipasa unto all, and upon all them that believe. Kaya lahat ng save, dapat bold and confident sa kaligtasan. Bakit? Hindi dahil malakas nga akong manalangin o malakas yung pananampalataya ko. Hindi rin eh. Dahil yung sandigan ng pananampalataya ko, sureball. Dahil yung sandigan ng pananampalataya ko, sigurado. That's why I am bold and confident in my salvation. Last passage, Romans 4. Romans 4 to close. Verse number, sige, basahin ko muna ha, 4 to 5, tapos tatalon tayo ng 21. Verse 4, now to him that worketh is the reward that reckon of grace but of debt. Kung mag-work ka, utang pala ng Diyos sa iyong kaligtasan mo. But to him that worketh not, but believeth in him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Even as David also described the blessedness of the man, unto whom God imputed righteousness without works. Verse number 21. And being fully persuaded si Abraham that what he had promised, anong pinangako ng Diyos, he was able also to perform. Kung anong pinangako ng Diyos, tutuparin ng Diyos. Verse 22. And therefore, it was imputed to him for righteousness. Kasi naniwala siya sa pangako ng Diyos. Verse 23, now, ito ang maganda. Hindi lang daw isinulat para sa kanya. That it was imputed to him. But for us also, praise the Lord. Hindi lang nakasulat sa kanya yun, kundi para rin sa atin. Para daw sa atin, na i-impute din sa atin. Kailan? If we believe
on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Mga kaibigan, mga kapatid, salvation should be one of confidence. Dapat kumpiyansa ka sa kaligtasan mo. Hindi ka nagdududa. Dapat sure ka, dapat bold ka rin. Bakit? Alam mo, mag-share ka ng gospel, alam mo, itong sinashare ko sa'yo, pwede kang masave. Pwede lang. Hindi ko alam kung masasave ka Siguro masasave ka. Hindi pwede. Dapat kapag nagbahagi tayo ng ebanghelyo, dahil ito ay langit at impyerno ang pagitan. Magkamali ka dito, impyerno. So dapat sure tayo. Let me ask you this question again. Are you saved? Are you confident in your salvation? What is your basis? Fact or feelings? Yung truth ng salita ng Diyos o yung pakiramdam natin? Tayo po'y manalangin. Lord, thank you so much for this morning. Salamat. Dahil ang salita mo, Panginoon, ay naipangaral. Lord, ikaw na nga lang po ang mangusap. Ikaw, Panginoon, ang magpaunawa sa isip, sa puso ng bawat isa. That salvation is not of us, but it is of Christ. Naging joint heir lang kami sapagkat si Kristo yung heir. Siya yung tagapagmana. Kami ay dumikit lang sa Kanya. Kami ay kumabit lang sa Kanya. Kami ay sumandig lang sa Kanya. At kami, Panginoon, ay nakatayo by His finished work. Without which, we are not saved. I don't know kung nasaan kami. Saan kami tatayo, saan kami lulugar, kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Pero Panginoon, kung ang salita na ito, na naipangaral ngayong umaga ay napakalinaw, hayaan ng puso na matigas na lumalaban, ay mapalambot mula sa pangangaral ng salita mo, at dumating sa pagkaalam ng katotohanan at pagkatanggap ng katotohanan mo sa kaligtasan, na ang ginawa ni Kristo Jesus ay sapat para iligtas ang sinumang sasampalataya. Maraming salamat po. Ikaw ang bigay ng assurance, hindi kami. Ang salita mong mag-provide ng katiyakan ng kaligtasan. Salamat ngayong umaga na ito sa pangalan ng tanging Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen, Brother